Magandang araw mga kaibigan. Hello. Ayan. Sorry pa. Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroon, mga kababayan, mga kaibigan, ako si Lan ng #WalkWithLan. At welcome sa ating channel kung saan ang katotohanan ay parang kape. Mapait pero kailangan, no? Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang balita. Isang balita parang pelikula ni FPJ. Bongo, tinumbok ang mga mastermind, contractor ng buwaya. Ano ba itong contractor na ito? Mga kongresista na parang contractors pero sa halip na magtayo ng tulay, sila ay nagtatayo ng bank accounts sa pera ng bayan. Si Senator Bongo noong October 16, 2025, sa kanyang press conference ay parang nagtapon ng granada. Tumpukin nyo yung mastermind, who are the people behind this, sino ang mga hinintay natin na matumbok, ang mga buwaya sa Kongreso na kumikita sa flood control projects na hindi naman gumagana. Kung galit sa korupsyon, manatili ka rito mga kaibigan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe na at hit ang bell para sa higit pang exposes. Share mo rin itong rin sa mga kaibigan mo kasi ang katotohanan ay para sa baha, dapat kumalat. Balikan natin ang konteksto. Mga kaibigan, ang Pilipinas tuwing umuulan ay parang pelikulang Titanic, no? Yan po ang katotohanan. Lumulubog po tayo, no? Ang ibang mga lugar, hindi naman lahat, pero nakita natin, no, last yung bagyo at habagat, nakita po natin na yung ibang mga lugar na hindi binabaha dati ay ngayon ay lumulubog na. Pero walang Jack at Rose para iligtas tayo. Ayon sa mga ulat, tulad ng mula sa Inquirer, trilyong piso ang inilaan para sa flood control projects. Pero bakit parang wala tayong napapala? Si Bongo, si Senator Bongo, ang tapat na senador, nakilala bilang alalay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nagbigay ng pahayag na parang kidlat sa dilim. Go after the masterminds. Don't divert the issue of inframes. Ano ang inframes, mga kaibigan? No, mga proyektong hindi natatapos o natatapos pero walang silbi. White elephant o ghost projects, underutilized, yung mga ganyan, no? Parang kasaysayan na naman. Alam niyo ba, noong 1970s, sa ilalim ni Marcos Sr., may mga proyektong tinawag na white elephants. Ngayon, ang mga kontraktor tulad ni Speaker Martin Romualdez ay nabanggit sa ibang ulat. Ang allegedly nasa likod nito. Bakit si Romualdez? Bilang speaker, hawak niya ang budget strings. Tanong ko sa inyo, sino ang makikinabang sa mga overpriced contracts na ito? Hindi ang mga Pilipinong lumulutang sa baha, kundi ang mga buwaya na may villa sa Alabang, dyan sa Forbes Park, dyan sa Dasmariñas, sa iba't ibang mga lugar, no? Meron din yata dito sa North Fairview. Okay, sabihin niyo yan sa comment section. Ano ang inyong karanasan sa baha sa inyong lugar. Sumisig tayo ng mas malalim, parang deep sea diving sa dagat ng korupsyon. Batay sa mga ulat, ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay naglaan ng bilyong-bilyong piso para sa flood control. Pero ayon kay Bongo, ang mga mastermind ay nagda-divert ng issue. Halimbawa, may ulat na 51 billion pesos ang questionable projects. Sino mga contractors? Mga kaalyado ng ilang kongresista. Parang laro ng chess. Ang kongresista ang king, ang contractor ang pawn, pero ang pera ng bayan, ang board na winawasak. Ayon sa COA audits noong 2024, 70% ng infra projects ay may irregularities. Si Bongo mismo ang nagsabi, Filipinos are waiting for accountability. Pero bakit walang investigasyon? Kasi magkakapatid ang mga buwaya sa korupsyon, mga kaibigan. Alam nyo under Republic Act 7080, ang plunder ay may parusang life imprisonment. Bakit kaya hindi sila natatakot? Kasi may pambayad naman sila. Alam, hindi naman sila makukulong agad. Bilyon-bilyon may fund sila, no? Anyway, kaya mga kongresista, maghanda kayo ng abogado, no? Sino sa tingin nyo ang mastermind? Okay, si Romualdez ba? O mas malaki pang isda? Hindi natin po alam, no? Parang pork barrel scam noong 2013. Pero mas malala ngayon, no? Tayo yung nagiging punchline sa ASEAN dahil sa ganitong mga anomalya.
Okay, ngayon, ang masakit dito, mga kongresista, kayo ang mga contractor na buhaya, no? Yung ilan naman, hindi naman lahat po eh. No? May mga congressmen and women naman na matitino, no? Sa tingin natin, ha? Okay, si Martin Romualdez, dating bilang speaker, ay nasa gitna ng budget debates. At ayon sa mga reaksyon sa social media, sapul siya sa pahayag ni Bongo. Anong ebidensya? Sa YouTube, ha? May mga videos tulad ng Bongo, tinumbok na ang buhaya. Na nagpapakita ng footage ng press con si Bongo parang si Jose Rizal ay gumagamit ng mikropono bilang sandata laban sa korupsyon. Ang mga flood control projects sa Leyte, home province ni Romualdez ay allegedly underfunded. Ayon sa Inquirer, hold accountable the real masterminds. Huwag tayong magpaloko sa mga diversion tactics, focus sa ebidensya. Paano natin maiiwasan ito? Sa pamamagitan ng citizen journalism. Yan. Ikaw at ako, yan, mag-report dapat. Nagre-report dapat laban sa mga anomalya. Kung may nakikita tayong hinuhukay pero maayos pa na kalsada, i-report natin. No? Pag nakikita natin sinisimentuhan ng walang bakal, i-report po natin. Ganun po sana ang dapat mangyari. Okay? Ayan. I-report nyo po sa kanya. Ang dami po no? Ngayon, isang kuhaan na lang ng cellphone, pwede na natin i-report ang ating mga ganyang mga ganyang sistema. Ito hindi lang isang issue ng pera. Ito'y systemic failure parang sa mga banana republics. Kaya, mga buhaya, magtago kayo. Nandito na ang katotohanan. Okay? Sa huli mga kaibigan, si Bongo ang boses ng hustisya sa gitna ng mga buhaya. Suportahan natin ang kanyang laban para sa transparent na gobyerno. Huwag tayong maging manhid, no? Talagang sobra dapat tayong maging aktibo. Kaya kilala naman po natin yan si Bongo. Talagang napakasipag po niya, no? Na senador mula. Kahit kung ano pa siya, no? Special assistant to the president. Okay? Huwag po tayong maging manhid, no? Huwag po natin i-accept na okay lang na may baha, okay lang na mahirap ang Pilipinas. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Kasi kung mahirap ang Pilipinas, Diyos ko po, bakit po? Naggagandahan ng kanilang mga Kung nagustuhan mo itong witty at malalim na pagsusuri natin, okay? Paki-like naman po ito mga kaibigan. Kung nasan man kayo ngayon, kung nasa US, UK, Australia, Canada, paki-share din po ito para naman tumaas ang ating rating sa YouTube at subscribe na sa ating channel. Okay? Kasi target po natin mahigit 100,000 subscribers. Up to 20,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po para sa higit pang content tulad nito. I-hit na ang bell para sa notifications. Huwag palampasin ang susunod na expose. Ang tanong, sino ang susunod na matutumbok? Sabihin sa comment section. Salamat sa panonood at ingat sa baha ng tubig at ng korupsyon. Hanggang sa muli, mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas.